Matapos makita ni Ghislaine ang pagbabago kay Count Harold Desmond, nagsimulang kumislap ang mga kidlat sa paligid nila. Agad na natigilan si Ghislaine nang makita ang isang pagsabog ng liwanag na sinundan ng maitim na usok at madilim na enerhiya na bumabalot kay Count Harold Desmond. Makikita na mahigpit na hawak ni Count Harold Desmond ang espada na nakabaon sa kanyang puso, isang espada na isinaksak ni Ghislaine kanina. Sa mga sandaling iyon, naglabas si Desmond ng napakalakas na puwersa ng enerhiya. Ang espada na kanyang hawak ay agad na nabasag matapos niyang pigain ito, na parang isang lata ng soda, at nagkapera-peraso ito tulad ng mga bubog ng salamin. Dahil dito, labis na nagtaka si Ghislaine sa ginawa ni Desmond. Dahil sa pagbabagong nangyayari sa kanya, mabilis na umalis si Ghislaine at nagtakda ng distansya upang maobserbahan kung ano nga ba ang nangyayari kay Desmond, na ngayon ay naglalabas na ng madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Habang nakatitig si Ghislaine sa espadang pinutol ni Count Harold Desmond, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung paano nito nagawang baliin ang talim na nababalutan ng mana gamit lamang ang purong lakas, sapagkat para sa kanya ay isa iyong bagay na halos imposibleng mangyari. Habang nakatanaw siya sa unahan at pinagmamasdan si Desmond, lalo siyang napamura sa di makapaniwala nang maramdaman niyang tila unti-unti nang ipinagkakait sa kanya ang sariling kaluluwa at iniaalay ito sa isang demonyo. Sa mga sandaling iyon, makikitang nakatarak pa ang putol na kamay ni Count Harold Desmond na mahigpit pa ring nakahawak sa espada, habang ang mismong katawan nito ay napapalibutan ng madilim na enerhiya at sinasabayan ng nagkikislap ang mga kidlat sa paligid. Ipinapakita ng lahat ng iyon ang nakapangangilabot na kapangyarihang taglay nito sa kasalukuyan, lalo na nang mabanaag sa bahagi ng dibdib nito ang isang mana core na siyang pinagmumulan ng kakaiba nitong lakas. Sa kabila nito, mahihinang naibulalas ni Desmond na hindi niya sana ninais na gamitin sa ganoong paraan ang kapangyarihang kanyang natanggap mula sa Ducal House, subalit itinuring niyang iyon na ang higit na mabuting pagpipilian kaysa tuluyang mamatay sa mga kamay ni Ghislaine. Kaya sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng isa-isang inalis ni Desmond ang kanyang baluti, helmet, at lahat ng nakasuot sa kanyang pangitaas, sapagkat batid niyang ang mga iyon ay magiging pabigat lamang at sagabal sa mga susunod niyang pagsalakay. Alam niyang ang lakas na kanyang taglay ay nakasalalay na ngayon sa purong puwersa, kaya buong tatag niyang ipinaabot kay Ghislaine na wala ng urungan sa laban at nakatakda na nitong wakasan ang buhay nito. Kasabay ng matinding intensyong iyon ay mabilis siyang bumulusok patungo kay Ghislaine, at sa loob lamang ng isang kisap mata ay agad siyang nakapwesto sa harapan nito, handa nang tapusin ang laban. Gayunman, naging maagap si Ghislaine at napansin nito ang pambihirang bilis ng pag-atake ni Count Harold Desmond. Walang pag-aalinlangan namang sinimulan ni Desmond ang marahas na pagbalagbag sa depensa ni Ghislaine. Nang pakawalan niya ang isang napakalakas na slash patungo rito, nagawa pa yung maiwasan ni Ghislaine. Dahil nasa ere na rin siya sa mga sandaling iyon, walang kahirap-hirap niyang ginamit ang momentum ng kanyang katawan upang umikot sa himpapawid, at sa mismong paglipag niya sa lupa ay agad siyang nagpakawala ng isa na namang napakalakas na atake. Ang sunod na pagsalpok ng kanilang mga sandata ay naging hudyat ng mas mabangis pang banggaan sa pagitan nila. Kasabay nito ay mabilis na iniwas-iwas ni Ghislaine ang kanyang mahabang palakol, at mula roon ay siya naman ang nagsimulang bumalagbag sa depensa ni Count Harold Desmond. Subalit hindi tulad ng nauna, kapansin-pansing tila naging mas pantay na ang kanilang lakas at ang takbo ng labanan. Sa kabila ng sunod-sunod at mabibilis na pag-atake ni Ghislaine, nagawa ni Desmond na salagin ang mga iyon ng walang gaanong hirap. Higit pa roon, nakakagawa pa siya ng mga mapanganib na ganting atake, hanggang sa umabot sa puntong malinaw niyang ipinadama na nawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap ng kanyang kalaban. Habang matalim ang titig niya kay Ghislaine, wala siyang ipinakitang anumang pag-aalinlangan. Kahit iisang kamay lamang ang gamit niya, matatag niyang itinaas ang espadang hawak at sa isang tuwiran at eksaktong pagsalag ay naharang niya ng walang kahirap-hirap ang mabilis na atake mula sa tagiliran. Maging ang mga pamilyar na galaw ni Ghislaine, kasama ang mga lihim nitong opensibang karaniwang sumusunod mula sa likuran sa bawat kumpas, ay mabilis ding natutunugan at nasesalag ni Count Harold Desmond. Nang tuluyan ng makalapit si Ghislaine, ipinahiwatig ni Desmond na nababasa niya ang lahat ng galaw at atake nito. Mula roon ay agad siyang nagsagawa ng isang mabilis at mabagsik na counterattack. Bagaman nagawa pang makalayo ni Ghislaine, hindi naging sapat ang kanyang pag-atres upang tuluyang makaiwas, sapagkat iniwan ng mabilis na pag-atake ni Desmond ang isang tuwid at malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Hindi pa roon nagtapos ang lahat.
sapagkat agad pang sinundan ni Desmond ang kanyang offensiba ng isang diretsyo at mapanganib na saksak. Gayunman, dahil sa pambihirang bilis ni Ghislaine, mabilis nitong natugunan ang pag-ataking iyon at walang kahirap-hirap na nakapagpakawala ng isang malakas na sidekick na tumama ng diretsyo sa bahagi ng panga ni Desmond. Subalit sa halip na matinag, ginamit ni Desmond ang momentum ng pagkilos upang paikutin ang kanyang katawan sa ere, at mula roon ay siya namang nagpakawala ng isang mabilis at malakas na high kick patungo kay Ghislaine. Sa mga sandaling iyon ay malinaw na waring nasasabayan na ni Desmond ang bawat galaw ni Ghislaine at tila natutuhan na rin niyang gayahin ang paraan ng pag-atake nito, bagaman nagawa pa ring maayos na masalag ni Ghislaine ang naturang sipa. Mula roon ay lalo pang uminit ang kanilang sagupaan, at bagaman kapwa sila hindi nagpapahuli sa isa't isa, bahagyang nanghina ang daloy ng offensiba ni Ghislaine nang muli itong dumistansya. Sa pag-atras na iyon ay napagtanto niya sa sarili na hindi maganda ang takbo ng labanan para sa kanya, sapagkat nahaharang na ni Desmond ang lahat ng kanyang mga atake at hindi na sumasapat ang bilis ng kanyang mga tira upang malampasan ang depensa ng kalaban. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng malalim na pag-iisip ay agad ding naputol nang muling sumugod si Count Harold Desmond sa kanya ng napakabilis, tanga ng lubos na kumpiyansa sa kapangyarihang taglay nito at ipinadarama na wala nang magagawa si Ghislaine sa harap ng lakas na iyon. Sa halip na magpadala sa matinding pressure, ang tanging naging tugon ni Ghislaine ay ituon ang kanyang buong pansin sa isang matatag na depensa. Ngunit nang tuluyan ng makalapit si Desmond, si Ghislaine mismo ang naunang umatake upang hindi siya tuluyang maunahan. Gayunman, gaya ng inaasahan, mabilis na naman iyong nasalag ni Desmond. Hindi lamang niya naharang ang pag-atake, kundi nideflect pa niya ang trajectory ng sandata ni Ghislaine at kasabay nito ay nakapagpakawala pa siya ng isang direktang slash na tumama sa tagiliran ni Ghislaine at nag-iwan ng panibagong sugat. Kasunod nito ay agad namang naglunsad si Ghislaine ng isang atake mula sa itaas, subalit bago pa man niya lubusang maisakatuparan ang opensibang iyon ay mabilis na siyang na-counter ni Desmond sa pamamagitan ng isang biglaang pag-atake gamit ang kanyang binti. Dahil doon ay hindi na naipagpatuloy ni Ghislaine ang kanyang balak na pag-atake. Sa halip, si Count Harold Desmond pa ang nakagawa ng isang tuwiran at nakamamatay na pababang atake mula sa itaas. Gayunpaman, muli pa ring nagawa ni Ghislaine na umiwas sa napakadelikadong pag-ataking iyon. Mula roon ay muli siyang gumanti ng isang diretsyong hampas mula sa itaas, at sa pagkakataong iyon ay muling nag-abot sa ere ang kanilang mga espada ni Desmond. Ngunit sa huli ay napilitan na namang lumayo si Ghislaine mula kay Desmond, sapagkat lalo niyang nararamdaman na hindi na niya lubusang nasasabayan ang kalabang nasa kanyang harapan. Bagaman nagawang dumistansya ni Ghislaine, hindi siya binigyan ni Desmond ng pagkakataong makabawi o makabuo man lamang ng panibagong momentum, sapagkat patuloy itong sumisiksik at mabilis na lumalapit upang kontrolin ang takbo ng labanan. Mula roon ay si Desmond na mismo ang nagdikta ng agos ng sagupaan, at agad siyang naglunsad ng isang direktang hiwa laban kay Ghislaine. Gayunman, matatag at mabilis na nakaiwas si Ghislaine nang siya ay tumalon sa ere, at habang nasa himpapawid ay agad siyang gumanti ng pag-atake. Subalit tulad ng mga naunang pagkakataon, muli na naman itong nasalag ni Desmond. Sa kanyang paglapag ay nagpatuloy si Ghislaine sa walang humpay na pagbalagbag sa depensa ni Desmond, pilit na naghahanap ng siwang o kahinaan sa mga kilos nito. Sa kabila nito, lalo nang lumino na tuluyan ng nababasa ni Desmond ang bawat galaw ni Ghislaine. Kahit sa mga sandaling iyon na tila unti-unti nang kinakapos si Ghislaine, patuloy pa rin siyang naghahanap ng pagkakataong makabaligtad. Sa isang kritikal na sandali ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang maliit na butas sa depensa ni Desmond. Gayunman, napansin din agad iyon ni Desmond. Mula roon ay muling ginamit ni Ghislaine ang teknik na dati na niyang isinagawa, kung saan ang espada ni Desmond ay agad niyang sinilo at isinabot sa dulo ng kanyang palakol upang tangkaing maalis iyon mula sa pagkakahawak ng kalaban. Ngunit hindi na naulit ang naunang tagumpay na iyon, sapagkat sa pagkakataong ito ay nababalutan na ng kapangyarihan si Desmond at matatag nitong napigilan ang paghugot ng kanyang espada mula sa sariling kamay. Kasunod niyon ay agad na nagpakawala si Desmond ng isang napakalakas na sipa patungo sa katawan ni Ghislaine, at dahil sa tindi ng puwersang iyon ay tumilapon si Ghislaine ng malayo. Sa lakas ng tama ay tuluyan niyang nabitawan ang kanyang palakol, at hindi pa roon nagtapos ang epekto ng opensibang iyon sapagkat ang marahas na pag-atake ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala hanggang sa mapasuka siya ng dugo. Sa mga sumunod na sandali ay mabilis na dumagundong si Desmond hanggang sa harap mismo ni Ghislaine,
At habang itinatapat nito ang nakataas na espada sa kanyang kalaban ay malinaw nitong ipinadama na tapos na ang laban, na natalo na si Ghislaine, at na iyon na ang nalalapit nitong wakas. Hindi nakaligtas ang tagpong iyon sa paningin ng kanyang amang si Walter, gayon din kina Claude, Kaur, at Lucas. Habang nakatitig si Lucas sa nagaganap, marahan niyang binunot ang kanyang espada mula sa likuran, at nang walang pag-aatubili, ay agad niya yung inihagis mula sa malayo patungo kay Ghislaine. Sa pinakahuling saglit, habang tila paparating na ang mismong kamatayan sa harapan ni Ghislaine, isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap. Ang pagsabog na iyon ay umagaw sa pansin ng lahat at lumikha ng isang napakalawak na smokescreen na siyang naging panandaliang tabing sa nagpapatuloy na tunggalian. Mula roon ay nalipat ang tagpo sa nagdaang pagpupulong sa Ducal House, kung saan ipinaabot ng tapat na kawal ni Count Delphin na ang higit niyang ikinababahala ay ang pagpapakawala ni Desmond ng kapangyarihang iyon sa huli. Ang tinutukoy nito ay ang mismong kapangyarihang kasalukuyan nitong ginagamit sa pakikipaglaban kay Ghislaine. Sa pahayag na iyon ay matalim na tinitigan ni Delphin ang kanyang tapat na kawal at kung ang ipinahiwatig ba niya ay ang kapangyarihang nakuha mula sa kasunduan sa kanila. Bilang tugon, ipinaliwanag ng misteryosong kawal na kahit hindi pa perpekto ang daloy ng mana sa paraang iyon, labis-labis pa rin ang epekto nito, sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon ay agad na nalalampasan ng gumagamit ang sarili nitong limitasyon. Dahil dito ay ipinahiwatig ni Delphin na kung gagamitin nga ni Desmond ang gayong lakas, at agad namang sinang-ayunan ng tapat niyang kawal na sa gayong kalagayan ay lubhang mahihirapan si Ghislaine na harapin ito. Gayunpaman, habang nanlilisik ang mga mata ng misteryosong kawal, matatag nitong ipinahayag na mayroon pa ring isang bagay na hindi nasa tamang lugar. Ipinunto nito ang pagtatakang kung bakit maging ang mana ni Ghislaine ay nagtataglay rin ng katangiang kahalintulad ng mismong kapangyarihang iyon. Sa pagbabalik ng tagpo sa kasalukuyang laban nina Desmond at Ghislaine, doon ay makikitang matagumpay na nasalag ni Ghislaine ang napakalakas na pag-atake ni Desmond. Mula roon ay siya mismo ay nagpakawala rin ng isang kidlat na kahawig ng ginagamit ni Desmond, at dahil dito ay malinaw na nabahala at nagtaka si Desmond sa nasaksihan niya. Sa gitna ng lahat ng iyon, bagaman naghihingalo na si Ghislaine, napagtanto niya ang tindi ng kapangyarihang ito. Sa kanyang kalooban ay inamin niyang kahit nakabukas na ang tatlong nukleus, halos imposible pa rin kayanin ang bigat ng gayong puwersa. Kasabay nito ay naalala niya na noong napatay niya si Desmond sa dati niyang buhay, sapat na noon ang isang hiwa sa baywang upang matapos ito, kaya hindi niya agad napansin ang tunay na kalikasan ng kapangyarihang iyon. Sa kanyang pagninilay ay naalala rin niyang may mga nakalaban na siya noon na gumagamit ng kaparehong uri ng lakas, kabilang na si Vanessa nang ito ay magalit at magwala, sapagkat maging iyon ay gumagamit din ng kaparehong pagdaloy ng mana. Higit pa roon, napagtanto niyang marami pa siyang nakaharap noon na higit na mas malalakas kaysa kay Desmond. Mula sa pagkaunawang iyon ay naisip ni Ghislaine na kung hindi pa sapat ang kasalukuyan niyang antas, kinakailangan lamang niyang humakbang ng higit pa. Kasabay ng pagpapasyang iyon ay agad na bumulwak ang panibagong mana core mula sa kanyang dibdib. Mula roon ay nagsimulang sumiklab ang nucleus ni Ghislaine, at habang matatag siyang nakatanaw kay Count Harold Desmond ay ipinahiwatig niyang ang sandaling iyon ang magiging katapusan ng kanyang kalaban. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada, at dahil sa lakas at bagsik ng atakeng iyon ay napaatras si Count Harold Desmond. Pagkaraan nito ay ipinaliwanag ni Ghislaine na ang katangian ng mana na inilabas ni Desmond ay kahalintulad ng sa isa pang pinagmulan, at dahil sa pagkakatulad na iyon ay sapat na iyon upang makabuo ng isang panibagong nucleus. Kasabay ng pagkaunawang iyon ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at itinuon ang buong konsentrasyon sa pag-ipon at paghubog ng kanyang mana. Mula roon ay ipinahayag niyang kailangan niya ng isang mas malaki pang sisidlan na siyang magiging lalagyan ng panibagong nucleus. Sa puntong iyon ay makikita kung paano ang tatlong nucleus ng mana core ni Ghislaine ay nababalutan pa ng isa pang mas malaking mana core na nagsisilbing sisidlan ng kabuuan ng mga iyon. Ipinaliwanag ni Ghislaine na upang mapakalma ang lakas ng pagsabog na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin kayang pasanin, kinakailangan niyong panatilihing payapa at mahinahon tulad ng tubig sa isang batis na tahimik na dumadaloy. Kasabay nito ay agad na bumulwak mula sa mismong puso ni Ghislaine ang isang gintong enerhiya, at mula roon ay tuluyang lumitaw ang ikaapat na nukleus. Sa kanyang matatag na pagpapasya ay pinakilos niya ang ikaapat na nukleus upang ito ay tuluyang magbukas. Sa sandaling iyon ay agad na binalot ng gintong enerhiya ang buong katawan ni Ghislaine. Dahil dito ay bahagyang napaatras si Desmond, na lubos na hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan,
at malinaw na ipinakita ang pagkabigla at pagtutol niya sa posibilidad ng pangyayaring iyon. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumagaktak ang pawi sa mukha ni Desmond habang lalo siyang nabibigatan sa pagkaunawa sa nasa harapan niya. Nais pa sana niyang ipahayag ang kanyang pagkalito at pangamba sa kahulugan ng pagbabagong iyon, subalit hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin nang makita niyang naghahanda ng sumalakay si Ghislaine. Habang inihahanda ni Ghislaine ang kanyang pag-atake, ipinahiwatig niya kay Count Harold Desmond na kung tunay ngang nasusubaybayan nito ang kanyang mga pag-atake, marapat lamang na pagmasdan nitong mabuti ang susunod niyang kilos. Sa ilalim ng nagliliwanag na paligid ay agad niyang isinunod ang isang mapagpasyang paglusob. Sa isang napakabilis at desididong galaw ay bigla siyang bumulusok na tila isang kometang sumiklab, at sa loob lamang ng isang iglap ay dumiretso siya patungo kay Count Harold Desmond. Sa bilis ng pangyayaring iyon ay wala nang nagawa si Desmond kahit isang galaw man lamang. Sa huling saglit ay ang tanging nasal ayan na lamang niya ay ang sariling anyo na nasasalamin sa mismong espada ni Ghislaine. Mula roon ay tuluyang nakita na matagumpay siyang nahiwa ni Ghislaine ng diretsyo, hanggang sa mahati siya sa dalawa. Kasunod niyon ay unti-unting naglaho ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan, at dahil sa tuluyan na siyang nahati sa dalawa, wala na rin siyang naiwang anumang salita. Sa pagbabalik ng tagpo sa kasalukuyang pagpupulong sa House of Delphin, ipinahayag ng isang misteryosong kawal ang pangamba nito na kung sa kabila ng pagkawala ng kapangyarihang iyon ni Desmond ay hindi pa rin napatay si Ghislaine, dapat katakutin kung hanggang sa anong antas na nga ba nagising ni Ghislaine ang kapangyarihang iyon, na kung saan sa puntong ito ay malinaw na makikitang naging matagumpay si Ghislaine sa kanyang pakikipaglaban kay Count Harold Desmond. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.